bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit. Yan nga ang ilan sa mga naging say ng mga supporters ni Mayor Vico Sotto matapos tila siya ay pagtulungan ng mga news anchor at nag-react na nga rin si Igan. Ang news anchor na si Arnold Clavio nag-react matapos magsalita si Mayor Vico Sotto hinggil sa naging interview ni Julius Babaw at Corina Sanchez noong panahon ng halalan kay Sara Diskaya, kung saan ito ay katunggali ni Mayor Vico Sotto sa pagtakbo sa pagka-mayor sa Pasig. Narito nga ang mga naging pahayag o mensahe ni Arnold Clavio kay Mayor Vico Sotto. Aniya, when someone accuses you of being something you're not doing, it's usually because they're the ones doing it. Nagpost si Pasig City Mayor Vico Sotto sa kanyang FB account bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika. Hindi ba nila naisip na uy teka, but kaya handa itong magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Kasama sa post ang mga larawan ng panayam ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya bago pa ang eleksyon noong Mayo. Bahagi ito ng pagpapakilala ng mag-asawang Diskaya sa publiko dahil tatakbong alkalde ng Pasig City si Sara Diskaya. Sa huli sabi ni Sotto, not an exact figure pero alam nyo na. Mayor, kung mayroon kang matibay na ebidensya laban kina Babaw at Sanchez, nagpabayad sa mag-asawang Diskaya para sila ay makapanayam, ilantad mo. Kung hindi ka sigurado sa 10 milyong piso, magkano ba? O mayroon ba dahil sabi mo, alam nyo na, hindi ko ito inaasahan na manggagaling sa iyo ang napaka-irresponsableng pahayag na ito. Gusto kong malaman, tulungan mo kami. Ayon kay Arnold, huwag ka magtago sa mga pasaring, parinig o nahaka-haka dahil sa industriya namin. Mahalaga ang terminong verification ng facts sa pagbabalita. Maraming pinagdaraanan ng isang balita bago ito umere. Sa amin sa GMA Network Incorporated at Super Radio DZBB, sinasala ang bawat panayam at kailangan na may approval ng mga news manager. Ang akusasyong ito laban kina Babaw at Sanchez ay tila di makatarungan, hindi lamang sa dalawa kundi sa buong industriya. Hindi ito para ipagtanggol ko ang dalawang mamamahayag sa paninira ni Sotto kundi ang mga proteksyonan ang buong industriya ng pamamahayag na kinukuhanan ng impormasyon ng publiko. Patuloy niya, nahaharap kami ngayon sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. Nandiyan ang social media na pilit sinisiraan ang mainstream media at mas pinaniniwalaan pa ng marami. May karugtong sa comment section. Karugtong, Mayor, huwag ka nang makisawsaw sa mapanganib na panahon dahil sa sarili mong interes na politikal. Nasa demokrasya tayo at may karapatan ang sinuman na marinig ang kanilang panig. Ang kwestiyonin mo ang makapanayam ang kalaban mo sa politika ay pagsikil sa karapatan ng politiko sa impormasyon o ng publiko sa impormasyon. Parehas tayo ng layunin magkaroon ng malinis na gobyerno pero huwag mo namang isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Narito pa ang ilang mga katanungan ni Arnold Clavio kay Mayor Vico Sotto. Aniya, binanggit mo pa na pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor pero wag na tayong maglokohan. Ano ang alam mo sa profesyon namin, Mayor? Ano ang gray areas na binabanggit mo? Gusto kong malaman. Balik ko sa iyo ito, Mayor. Huwag na tayong maglokohan talaga. Wala ka bang district engineer sa ang Pasig City? Wala ka bang kongresista? Wala ba siyang insertions? Wala ka bang flood control projects? Wala ka bang bids and awards committee? May trabaho ka. May trabaho rin kami. Respeto. Walang personalan. Well, hindi na galing kay Mayor Vico Sotto ang pagtatanggol. Dahil narito ang say ng netizen sa sinabi ni Arnold Clavio. So technically, wala ring verification ng ginawa sina Corina and Julius doon sa yaman ng mga Diskaya na legit and malinis ang kita nila sa mga DPWH projects. Nakontento na sila sa mga sinabi ng mag-asawa. Saan ang credibility nila doon? Tapos sasabihin nila na magazine show naman yung pagpicture nila during interview. Parang double standard sila ngayon sa kung ano lang ang gusto nilang ipakita sa tao na walang pagiging investigative journalist nila.
tapos naging nakikichismis na vlogger na lang muna. Sa ipa ng isa, ang dami ng nakisawsaw, wala namang pinangalan ng mga tinamaan. Bakit Arnold Flavio? Kau ba natamaan bato-bato sa langit? Masakit ang katotohanan. Dapat ka ngang matuwa kasi kung hindi ka katulad nila, malinis ka, feeling affected. At yan na nga ating showbiz snap update. Ano masasay nyo hinggil dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Thank you for watching. Images are all credited to the rightful owners.